Yan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Purihin ng Diyos sa umagang ito mga kapatid. Purihin na po, Sister Mau, good morning. Magandang umaga na po sa mga magang nagising. Yan. Purihin ng Diyos, hallelujah. It's March 29. Yan. Ang bilis po ng araw, ang bilis ng panahon. Abril na po. Patuloy po natin i-mention yung ating mga kaibigan. Tag po natin sila para sila po ay makapakinig, no? Makapanood ng ating live streaming, no? Ang Daily Vibrant Word. So, umagang ito. Ate Sheikh, good morning. Purihin ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Tunay na pinagpala na po ang araw po na ito. Yan, Sister Jocelyn, good morning po. Malakas po ba ang audio natin? Paki-mention nga po kung okay ang audio natin, mga kapatid. Narinig po ba yung aking boses? Mr. Birdie, good morning. Malinaw po ba yung aking sounds, mga kapatid? Pag-comment nga po dyan kung malinaw. Loud and clear po ba? Amen. Yan. Thank you, Sister Mau. Sige, tayo po ay mag-umpisa na, no? Bago tayo po mag-umpisa sa ating pong pag-aaral, mga kapatid, tayo po ay umawit po sa ating pong Panginoon. Awitan natin po siya, no? Handugan natin siya ng papurit pagsamba. Kasi si Lord po ay hinahanap niya po yung mga taong patuloy na umaawit po sa Kanya, no? Kaya sa umagang ito, atin pong ialay sa Panginoon. Tayo po umawit sa ating Diyos, purihan natin siya sa oras ito. Lord, salamat po, Panginoon. Yang Pastor Perseus, good morning po. Purihin po ang Diyos, sampa. Yes, Lord God. We praise you, God. Padre Nilito, good morning. We praise you, Jesus, for who you are, Lord God. Praise the Lord. Amen. Lord, you seem so far away, a million miles or more, it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now, and it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, yes you are, and I will pray. With my hands to honor you, because your word is true,
Because His word is true, I will sing. Yes, Lord. Patuloy po kaming umaawit, sumasamba, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Patuloy po kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Even in the darkest moment, even in the darkest hour, our heart is joyful. Thank you for your grace, Lord God. Thank you for your love, Lord. Thank you for everything, Lord God. Sa oras po nito, Panginoon, minsan pa, lumalapit kami. Siya sa atin mumuli ang iyong mga puso. Kung minakita po kayong karumihan, cleanse us, purify us, Lord, today. Because worthy, O Lord, to dwell in your presence. Because your presence, there is always a fullness of joy. Padre, salamat, pinupuri ka namin sa umagang ito. At patuloy ko pong linalapit, tinataas ang iyong gawain. Ang daily vibrant word, Lord. Ang dalangin ko, ito pong aming live streaming makatinggan sa iyo sa 4 na sulok ng mundo. Masumpungan, marinig. Lord, ang iyong tinig lamang, Panginoon. Gamitin mo lamang ako bilang iyong mouthpiece ay umagang ito, Lord God. Father, right now in Jesus' name, minahalangan ko po namang devour sa aming buhay. Pagharian niyo po kami sa araw po nito. And we devote to you, Lord, today. In Jesus' name. Maging sa amin pong mga kapatid na makikinig, Lord. Give them excitement, Lord God. Hallelujah in Jesus' name. Purihin po kayo, Ama. Kaya mo, Lord, ang salita lamang ang mahayag sa araw po nito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Good morning na sa bawat isa. Ayan, Brother Nilito, Altisa, good morning. Good morning na. Good morning na po sa ating mga early bird, no? Mga maagang nagising. 'Di ba? Kaya nga sabi nga po natin, laging nasabi natin yung pagtulog natin ay desisyon natin. Pero po yung ating paggising ay desisyon po ng Panginoon 'yon, 'di ba? Pero purihin ng Diyos, nagising po tayo, nandito po tayo ngayon sa live, no? Sa 5 o'clock in the morning, 'di ba? Masaya. Kaya naman oras po na ito, ang ating pong topic ngayong pagpapag-usapan o aaralin, ano ang ibig sabihin ng dying with Christ? Sabihin, namatay na tayo kay Kristo. So, kailangan natin itong maunawaan, mga kapatid. So, dumarami na po itong mga pagtatalakay. Pero bakit natin kailangan paulit-ulitin? Kasi napakahalaga itong malaman ng lahat ng tao, mga kapatid. At ito po ay patuloy po natin panghawakan. No, particular po sa ating pong salvation. Sabi po ng Romans chapter 6, verse 6 to 8. Romans chapter 6, verse 6 to 8. Sabi po dito, for we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Take note, slave to sins, because anyone who has died has been set free from sin. Sa verse 8, now, if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. Yan, sa Tagalog po, sabi dito, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa cross upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa, at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan, sapagkat ang namatay ay ipinalaya na mula sa kasalanan. Subalit, kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay ding kasama niya. That's a powerful declaration. Napakasaganda na ang talata po nitong binasa po natin. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Ano ibig sabihin ng dying with Christ, no? It describes the believer break from their sinful or old life. O tinatawag natin the Adamic nature. Diba yung old nature natin? Kasi mayroon tayong dalawang nature, no? Yung old nature, o tinatawag natin Adamic nature, and then yung divine
nature. Okay? The old life of sin through union with Christ by faith. Just as Christ died and rose again, we die to our sinful nature and raised to a new life in Him. This truth remains as that transformation is not about self-improvement, but about surrendering our lives to Jesus Christ. Dying with Christ is all about surrendering our life to Christ. Pagpapasakop ng ating buhay sa ating pong Panginoon. From old self, from old nature, to new life. O tinatawag natin, new self. Kaya nga malinaw po yung binasa natin, di ba? That the old self was crucified with Christ. So that the body ruled by sin might done away with, that we should no longer slave to sin. Kaya nga ang tunay na pinalaya ni Kristo ay isang tunay ng malaya, di ba mga kapatid? So ano ang ibig po sabihin nito? Ano po ba ang mga puntos natin sa magang ito? Number 1 po, dying with Christ means dying to the old self. Tanda natin, na-inherit natin yung Adamic nature, yung old nature. No? Ang ganda po ng design, okay? Design ng sangkatauhan ng Panginoon, no? Design ng Panginoon sa kanyang nilikha. Ang gandang plano ng Panginoon. In the beginning, sabi doon, maganda, perfect, di ba? Pero, nagkaroon po ng pagrebuilde, kasalanan. The fall of man. Kaya yung magandang plano ng ating pong Panginoon sa sangkatauhan, ito po ay nasira. Dahil ang tao po ay nagkasala. Pero hindi po natapos doon mga kapatid. Kaya nga hanggang sa kapanahunan natin, no? Yung Adamic nature, na-inherit natin yon. Kaya mayroon tayong taglay-taglay. Kaya yung old self natin. Kaya yung sinasabi ni Paul na nagkakaroon ng war, no? Sa loob natin. Nagtatalo yung spirito tsaka yung flesh natin. There's something battling inside. Yun po yung Adamic nature tsaka yung divine nature, no? Nagtatalo po sila. So, sabihin, dying with Christ means dying to the old self. Nung si Kristo po ay naging sin offering, siya po ay napako sa krus. For the first time, hindi makita ng Ama yung kanyang anak. Kasi nakita niya yung mga kasalanan ng sangkatauhan. Di ba? Kaya sabi po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ito, napakalinaw ang sinabi ni Paul dito. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo Jesus, isa na siyang bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao, sa halip na palitan na ng bago. Yung ating mga kasalanan ay dinagay na po doon sa pana ni Kristo. Kaya nga sabi ko kanina, hindi makita ng Ama yung kanyang anak ng tuwiran dahil nakita niya yung kasalanan ng sangkatauhan for the first time. Kaya malinaw po ang sabi ni Paul na ang sino man nakipag-isa na kay Kristo, ang tawag niyon union with Christ, no? Nagkaroon ka na ng relationship sa Panginoon. Kaya nga ang ating pinuportray po dito, not religion, but relationship. Kasi, hindi mo po pwedeng tinanggap mo ang Panginoon, sinasabi mo palagi na tinanggap mo ang Panginoon, di ba? Pero yung buhay mo, walang pagbabago. Malabo po yun, mga kapatid. Kasi kapag naranasan mo yung pag-ibig ng Panginoon, yung kaligtasan na naranasan mo, sigurado ka, magkakaroon ka ng pagbabago. Magkakaroon ka ng transformation, mga kapatid. Kaya nga may mga turo kasi, marami pong mga turo, no? Ngayon na yung tinatawag natin na extreme
extreme grace. 'Di ba? Na pinapahayag na okay lang na patuloy kang manangan sa kasalanan dahil may grace naman. Ang tunay na born again ay nagkaroon ng pagbabago yan. Kaya sabi ni Paul, di ba? If anyone is in Christ, he is a new creation. New life. New creation. New you. Di ba? Yung lumang pagkatao, yung Adamic nature, ay wala na yon. Pawang, mga bago na ang nasa atin. Kaya, kitang-kita yan, yung pagbabago, yung transform lives na nakikita sa atin, bunga yan ng ating kaligtasan. Mga kapatid, na kahit nga tinanggap mo ang Panginoong Hesus, pero yung buhay mo hindi nagbabago, questionable yun pagdating po sa salvation. Kasi ang fruit, di ba? Isa sa pinanghahawakan natin na matransform po tayo from glory to glory. Kasi si Jesus Christ nasa atin na. Mga kapatid, malinaw po yan. So number 2, dying with Christ means crucifying our sins. Diba? Kasama na, nung namatay po si Kristo, kasama na na-crucify yung ating mga kasalanan doon sa cross. Kaya sabi po ng Colossians chapter 3 verse 5, sabi ni Paul, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Yung tinatawag natin sinful nature, yung Adamic nature. Ano ba ito mga ito? Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Sabi ni Paul. Ito yung mga ginagawa natin na ilinigay na natin doon sa panahon ni Kristo. Kumbaga, namatay na nga, no? Put to death, no? Medyo mabigat. Death, ibig sabihin, talagang 100% tumalikod ka na doon sa mga ginagawa mo. Yung mga old habits, yung mga old nature, gawain ng mga old men. Diba? Kaya nga, sabi po ng Romans chapter 8 verse 1, therefore, there is no now condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na pong kahatulang, parusa sa mga taong nakipag-isa na sa ating pong Panginoon. Diba, mga kapatid? Wala nang paghahatol. Wala nang kaparusahan. Kasi nga, nakipag-isa na tayo kay Kristo. Inako na ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya nga, ang ibig sabihin ito, dying with Christ means daily. Dying with Christ means crucifying your sins. Crucifying our sins. Mga kapatid. Kasama na yan. Mga kapatid, natalikdan natin yung mga pita ng laman. Kailangan kasi maunawaan natin ito eh. Kasi marami po nagsasabi, sapat naman na yung biyaya ng Diyos. Minsan nagiging gateway o excuse na okay lang gumawa ng kasalanan kasi may grace naman. Tandaan natin mga kapatid, tayo po ay pinalaya na ng Panginoon. Diba? So number 3, take note mga kapatid, dying with Christ means daily surrender. Kaya nga ang buhay natin daily surrender to eh. Hindi weekly, hindi monthly, kundi daily surrender. Yes, nagkakasala tayo. Pero kapag po tayo nakagawa ng kasalanan, sinadya man natin, hindi sinadya, kailangan on the spot, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. I-surrender natin sa Kanya yung buhay natin. Because without Him, without Jesus, we are nothing. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng callous heart eh. Nagiging manhid na po tayo. Kasi nga, hindi natin isinusurrender daily yung buhay natin sa Panginoon. Diba? Para bagang sinabi natin, ito na yung sistema ng mundong ito eh. Ito na yung kalakalan dito sa mundong ito. Okay lang ng ganito. Okay lang na magnakaw, okay lang na magpatay. Kasi ito na yung sistema ng mundong ito. Mga kapatid, no, bilang isang naliwanagan
Diba? Inahon ng Panginoon from darkness into His marvelous light. The enlightened one, naliwanagan, naunawaan natin yung pangako ng Panginoon, yung gospel, naunawaan natin. We are surrendering our lives to the Lord daily. Mga kapatid, maliit man o malaki, it's a matter of surrendering. Kaya nga, di ba, kaninang pambungad natin, di ba, yung ating buhay is not about self-improvement, but it's all about surrendering our lives to Jesus. Kasi, without Jesus, we are nothing. Dapat siya na ang nagmamaniobra sa buhay po natin. Iyan po yung confession natin nung tayo po ay bagong-bagong manampalataya. Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon. Iyan po yung declaration po natin. True faith. Lord, from now on, ikaw na po yung master ng buhay ko. Ikaw na yung driver ng buhay ko. Ikaw na yung magmamaniobra sa buhay ko. Diba? Kaya our life is a day by day surrendering to the Lord Jesus Christ. Because without Him, we are nothing. Sabi po ng Galatians chapter 5 verse 16 to 17. So I walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Sabi ni Paul. For the flesh desires what is the contrary to the Spirit. Yung sinasabi natin kanina, na mayroon pong battling inside, mayroon pong war inside sa ating buhay. Nagtatalo yung flesh saka yung spirito. In the spirit, what is contrary to the flesh, they are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Iyon po ang plano ni Satan. Di ba, mga kapatid? Lituin tayo. I-deceive tayo. I-divert tayo. Iyan lagi yung kanyang tactics. Iyan yung kanyang strategy. Linlangin. Mga kapatid. Kaya dapat bilang isang Kristiyano, meron tayong gift of discernment. Di ba mga kapatid? Nadi-discern natin. Ito ba ay kay Jesus o kay Satan? Ito bang ginagawa ko para sa Diyos o para kay Satan? Ito ba pag ginawa ko, sino nalulugod dito? Si Satan ba o si Jesus? Mga kapatid, because there is war inside sa ating pong buhay. So, paano natin ito i-apply? As an application, number 1 po, surrender your life to Jesus. Fully surrendered. Gaya po ng ginawa po natin nung tayo po ay unang tumanggap sa ating pong Panginoon. Yung pagsuko natin sa Panginoon nang walang pag-alinlangan. Kaya nga, nung tayo po ay nagdesisyon, natanggapin ang ating pong Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas sa buhay natin, tayo po nagdesisyon noon. Diba? Tayo po nagdesisyon. Because life is all about surrendering to Jesus. Mga kapatid, kaya sabi ni Paul sa Romans chapter 13 verse 14, sabi niya, kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Ano ibig sabihin nito? Ipamuhay mo si Jesus. Saan ka man ngayon naroroon, sa trabaho man, nasa trabaho ka, sa eskwela ka man, nag-aaral ka, ipamuhay mo si Jesus sa'yo. Isuot mo, di ba sabi, isuot mo yung kanyang damit. Isuot mo yung Panginoong Hesus bilang kalasag mo. Kalasag, panangga mo. At ipamuhay mo si Kristo sa buhay natin. Yun po yung trademark ng isang tunay na Kristiyano. From old nature to divine nature, di ba? Nawala na yung masamang pita ng laman. Kaya ang ginagawa natin, nabigyan lamang ng kaluguran ng Panginoon sa pamamagitan ng ganitong ginagawa po natin, mga kapatid. Surrender your life to Jesus. Number 2,
crucify the desires of the flesh. Ipako muna. Sabi po ni Paul sa Galatians chapter 2 verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal, take note, nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki sa buhay po natin, mga kapatid. Isa lamang tayong, sabi nga ng Bible, no? A filthy rags. Maraming basahan. Marumi na, basahan pa. Pero dahil sa habag at awa, pag-ibig ng Panginoon, tayo po ay ginawa niyang a whiter than snow. Pinanumbalik niya yung magandang imahe na minsan ninakaw ng kaaway. Dahil sa iyong pananampalataya. Purihin ng Diyos. Diba? Hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin. Si Kristo na nabubuhay para sa atin. And number 3, die and live for Christ. Kaya nga kamatayan ng isang Kristiyano ay kapakinabangan. Hindi kawalan. Habang buhay pa tayo, ipamuhay natin si Kristo sa buhay po natin. Ipakita natin na may Diyos tayo. Ipakita natin na iba tayo. Tayo ang mag-i-impluwensya sa mundong ito. Natalamak na ang korupsyon, idolatry, talamak ang kasamaan sa mundong ito. Kung hindi po tayo tatayo bilang isang Kristiyano, bilang isang tinawag, bilang isang naliwanagan, bilang nakatanggap ng pangako ng Panginoon. Kaya nga yung gospel, hindi yan humihinto. Tutuloy-tuloy yan. Gusto ng Lord lahat ng tao makakilala sa Kanya. Gusto ng Lord lahat ng mga ethnic groups makakilala sa Kanya. At sabi po ng Biblia, di ba? Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Dating pong panahon na madidisipulo natin ang buong bansa. Kaya ikaw ang gagamitin at ako. Through this platform, sa walang sawang pagtangkilik sa ating live streaming, marami po ang napapagpapala sa ganitong gawain. Marami po naaabot sa pamamagitan ng inyong pagsishare sa kanila. Kaya kung mahal mo po ang inyong mga kaibigan, mahal nyo po ang iyong mga katrabaho, i-share nyo po itong live streaming po natin sa kanila. Lalo na po kung meron kayong mga kaibigan o kapatid pa na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng compassion sa ating pong mga kapatid, no? Napakahalaga po ito. Die and live for Christ. Sabi po ng Matthew chapter 16 verse 24, sabi po ni Jesus, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. At pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Hindi po madali, no? Bilang isang normal na tao. Pero yun ang sabi ng Diyos eh. Yun ang sabi niya eh. Kaya yung mga disipulo, hindi madali yung kanilang pinagdaanan. May pressure. Diba? May workload ang pagsunod, mga kapatid. Kaya wag na tayong mabibigla. Talagang ganoon ang buhay. Habang sumusunod tayo kay Kristo, may mga ups and down. May mga rough roads. May magkukutya sa atin. Pero wag tayong maghinhawa. May pamuhay, ibang dila ang ating Panginoon. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 5,
2 Corinthians chapter 5 verse 15. Ito po yung last natin mga kapatid. Siya ay namatay para sa lahat. Namatay po sa para sa lahat. Hindi sa ilan. Sa lahat. Upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya, alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya nga, yung blessed hope, mga kapatid, na ating pinanghahawakan. Diba? Mga kapatid, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Matcha-challenge tayo lalo. Lalo tayo magsigasig. Huwag magpakampante. Kasi kung gaano ang diablo, no? Kung paano ang diablo ay naghahanap lang yan ng puweba para tayo ay dukutin, linlangin, siraan, patayin. Huwag natin bigyan ng pagkataon ang kaaway na makapasok po sa atin. As a question to consider, mga kapatid, why does it means for you to die with Christ daily? Anong ibig sabihin sa atin na mamatay na kasama ni Kristo araw-araw? Gaya po ng ating binasa sa Romans, yung ating pong text, Romans chapter 6 verse 6 to 8. For we know that our old self was crucified with Christ, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who's died has been set free from sin. And if we died with Christ, we believe that we will also live with Him forever. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Ayan po, maraming po salamat sa ating 23 viewers. Yan. Tatay Erning, good morning. Sister Lori, good morning. I do hope meron po tayo napulutan ng encouragement, enlightenment, no? O na-challenge po tayo sa araw po nito, mga kapatid. Purihin po ang Diyos sa Kanyang salita sa araw po nito. At minsan pa, dalangin ko sa oras po nito, sino man ngayon ang hindi pa tumatanggap sa Panginoon, undecided pa tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas ng ating buhay, it's a matter of your decision. Yung decision mo ngayon, mag-iiko yan in eternity. Kaya napakahalaga na magdesisyon ka, kapatid. Hallelujah. Ganoon din po, mga Panginoon, sa aming pong mga kapatid na nakakaranas ngayon ng mga sakit karamdaman. Lord, I pray in Jesus' name, touch their lives, Lord. Puhin niyo po sila. Padaloy po ang kagalingan nagmumula sa iyo. Even, Lord, mga kapatid namin na dumadaan ng mga persecution, mga anxieties, Lord, depressions, Lord. Lord, pinagkakatiwala ko sa iyong magpalang kamay, Lord. Give them peace, give them joy. The peace that transcends all understanding, that will guard our heart and mind in Christ Jesus. For we know that Jesus Christ is Lord in our lives. Salamat po, Ama, sa araw po na ito. Purihin po kayo, Panginoon. Sa araw na ito, Diyos, maging mabunga po kami. Sa lahat ng aspektong gagawin po namin sa buong maghapon, sasamahan niyo po kami. At gawin niyo po kaming mapagtagumpay, mabunga. May pamuhay po namin, Panginoon, ang nais po ninyo. Sa lahat, may share po namin ang gospel sa lahat ng tao. Purihin po kayo, Panginoon Diyos, sa araw po nito. Give us boldness and courage, Lord, to share your word, even in season and out of season. Salamat po, Ama. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po, mga kapatid, and to God be all the glory. Bye-bye!